Hello po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aaron. Isa po akong CSR sa isang BPO company na hindi ko na po papangalanan. As usual, graveyard shift ang schedule ko. Ang account po na hawak ko ay telco account. Araw-araw, reklamo ng customers ang kaharap ko. Kadalasan galit ang bungad ng calls. Ang reklamo madalas ay walang internet, maling billing, o kaya putol ang linya. Pero kahit hindi ko naman kasalanan, ay kailangan kong humingi ng pasensya sa kanila at i-assure na aayusin ang problema habang sinusunod ang script ko sa monitor. Kahit papaano naman po ay nakakasurvive ako sa araw-araw na ganoon. Magbaon lang talaga ng mahabang pasensya. Kaya masasabi ko pong mabigat talaga ang trabaho sa call center dahil sa mga ganoong eksena. May i-share lang po akong experience na nangyari sa dati kong pinasukan na company. Hindi po ito tungkol sa hirap na dinadanas ko sa pagiging call center agent. Ang i-share ko po ay isang nakakatakot na karanasan. Nangyari po ito last 2 years ago lang. Hindi ko po tanda ang ibang detalye, pero itatry ko pong alalahanin. Dahil puyat ang kalaban sa night shift, naging hobby ko nang magtimpla at humigop ng mainit na kape kada break. Nakakatatlong kape po ako kada araw. Wala naman po siyang masamang epekto sa akin. Siguro naging nervyoso lang ako kasi madali na ako magulat. Kape is life nga, sabi nila. Lalo na sa aming gising sa gabi. Pampabuhay ng dugo at pampagising sa inaantok kong utak. Ang isa ko pang hobby ay magpahinga sa sleeping quarters sa office. Nakasanayan kong mag-power nap sa sleeping quarters kapag break time. Ang routine ko ay magkape pag lunch break. Pagkatapos magkape, ay iidlip na ako ng saglit sa sleeping quarters. Ganun na po ang gawi ko since nag-start ako maging call center agent 10 years ago. Dinala ko yun sa kada company na mapapasukan ko. Effective po sa akin yung ganoong habit ko sa work. Dahil pagkatapos ng maikling idlip, ay parang buhay na ulit yung katawang lupa ko. Pwera biro po, talagang nabubuhay ang mga brain cells ko. Yung sleeping quarters sa company na yun ay yung typical na quarters sa mga BPO. Madilim tapos malamig. May mga double deck beds na magkakatabi. Tapos sobrang tahimik. Pag mag-isa ka nga parang nasa ibang mundo ka. Hindi tulad sa production floor na sobrang ingay. Isang gabi, sobrang drained ako dahil sa mga calls na puro reklamo. Kaya pagdating na lunch break ko, ay nagtimpla agad ako ng kape para maubos ko agad yun at makaidlip na sa sleeping quarters. Naalala ko na ako lang yung tao nung time na yun at sigurado naman ako dun kasi chinek ko pa yung logbook sa labas. Pagpasok ko, napansin kong nakabukas yung ilaw kaya pinatay ko yun at dumiretso na sa higaan. Pumwesto ko dun sa pinakadulo sa double deck na katabi na ng dingding. Tinalokbong ko agad yung kumot sa akin dahil sobrang lamig nga sa loob. Nakapikit na yung mga mata ko nun. Nagnanakaw na ako ng tulog nang may marinig akong pumasok sa quarters. Narinig ko kasing bumukas yung pinto. Narinig ko rin yung mga yabag nun na naglalakad. Naisip ko na baka matutulog din. Normal naman yun sa mga ganun, kaya hinayaan ko lang. Pero maya-maya lang, narinig ko na yung lakad niya ay parang hindi tumitigil. Rinig na rinig ko yung lakad niya kasi parang formal shoes ang gamit niya. Yung matigas yung ilalim. Ilang minuto na yung lumipas. Parang hindi pa rin humihiga yung kung sino mang tao na yun na naglalakad. Tinanong ko pa yung sarili ko kung bakit kaya ayaw pa mahiga nun. Wala atang balak matulog. Naririnig ko na parang nagpapabalik-balik siya sa magkabilang dulo ng quarters. Noong una hindi ko pinapansin. Hinahayaan ko lang yung mga tunog na naririnig ko. Pero habang tumatagal, medyo naiistorbo na yung pagpapahinga ko. Kaya nagsalita na ako na kung pwede pakitigil yung paglalakad kasi may nagpapahinga ka ako. Sinabi ko yun ng malumanay at may respeto para hindi ito magalit sa akin. Pagkatapos kong sabihin yun, nawala naman yung naririnig kong paglalakad. Sabi ko sa sarili ko na mabuti naman ay tumigil din.
Naisip ko na hindi naman niya siguro intensyon na makadistorbo. Baka hindi niya lang din ako napansin kanina. Kasi nga nasa sulok ako, tapos madilim pa. Pero ilang sandali lang ang lumipas. Narinig kong naglakad ulit yun. Pero dahan-dahan na siya na parang nahihiya siyang gumawa ng ingay. Sinita ko ulit. Sabi ko baka pwede sa labas na lang niya gawin yung ginagawa niya. Kasi hindi talaga ako makaidlip sa ingay. Pero imbis na tumigil yung paglalakad, narinig kong bumilis pa yun. Hanggang sa parang natakbo na yung mga yabag. Mabilis at mabibigat yung yabag nun. Nainis na ako kasi parang nang-aasar na. Babangon na sana ako para tignan kung ano bang ginagawa ng tao na yun. Pero bago ko pa gawin yun, bigla ko na lang narinig na yung mga yabag ay tumatakbo na papalapit sa higaan kong double deck. Lumakas yung yabag at narinig kong huminto yun sa harapan ng higaan ko. Napabalikwas ako ng bangon. Baka kasi kung anong gawin sa akin. Nakatalikod pa man din ako. Pero pagbangon ko, saglit ako natulala. Kasi wala akong nakitang tao sa quarters. Paano mangyayari yun? Narinig ko pang tumakbo yun at tuminto malapit sa akin. Pinroseso ko sa utak ko ang nangyari. Inisip ko mga posibleng pwedeng gawin nun para makalabas agad ng ganoong kabilis. Pero lahat ng naiisip ko ay puro imposible. Kung ano-ano na yung naiisip ko. Hanggang sa pumasok na sa utak ko na baka hindi yun tao. Hindi kaya multo yung gumagawa ng ingay na yun kanina. Nang maisip ko yun, bigla na lang akong tinayuan ng balahibo. Agad akong bumangon at lumabas sa quarters. Chinek ko yung logbook sa labas. Lalo akong kinilabutan nang makita ko na ang pangalan ko lang ang nakalista doon. Ibig sabihin pala, walang ibang pumasok kundi ako lang. Kung ako lang ang tao sa quarters ng mga oras na yun, sino yung narinig kong naglalakad? Bumalik ako sa prod. Naupo ako sa station ko. Iniisip ko pa din kung tao ba o multo yung naririnig kong naglalakad kanina. Simula po nang mangyari yung karanasan ko na yun, ay iniwasan ko na po pumunta sa sleeping quarters. Tinablan ako ng takot doon. Since bago nga ako doon, wala pa akong alam sa mga kababalaghan sa company na yun. Hanggang sa isang araw, may bali-balita akong naririnig sa mga kapwa agent na natutulog din doon. Ang kumakalat na balita ay katulad din noong naranasan ko. Ang sabi ng mga natutulog doon, may naririnig nga raw silang naglalakad at hindi raw tumitigil yung paglalakad doon. Pagtitignan daw nila kung sino, nagugulat na lang sila kasi wala silang nakikitang tao. May kwento pa na pag natulog ka daw doon, ay mananaginip ka ng masama. Mabuti na lang at hindi pa ako nakatulog nung naranasan ko yung kababalaghan doon kasi baka hindi na ako magising pag nagkataon. Nag-resign din po ako sa BPO na yun. Hindi ako umabot ng 1 taon. Hindi dahil sa may kababalaghan sa quarters, kundi dahil sa baba ng sahod. Lumipat ako ng ibang company. Feeling ko kasi hindi sapat yung sahod sa stress na hatid ng trabaho. At lalo na doon sa katatakutan na hatid na naglalakad sa sleeping quarters. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mika. May ibabahagi lang po akong karanasan. Sana po ay mabasa niyo. Nangyari po ito nung nagtrabaho ako bilang agent sa isang call center na located sa QC. Matagal na rin po ito nangyari. Noong mga panahon po na yun, ay working student pa ako. Aral sa umaga, tapos trabaho naman sa gabi. Hindi po mayaman ang pamilya namin. 3 kaming magkakapatid. Bunso po ako. At hindi kami kayang pag-aralin ng sabay-sabay nila mama at papa. Kaya si kuya muna yung pinag-aral nila noon. Hindi kasi sapat ang kinikita ni papa bilang isang taxi driver. Naiintindihan ko naman po yung sitwasyon namin.
Sabi ni mama papatapusin muna si kuya. Pero ayoko pong umistap sa pag-aaral noon. Kaya nag-decide akong magtrabaho na lang para masuportahan ko ang sarili ko. Noong una, tutol si mama sa gagawin ko. Kasi baka hindi ko daw kayanin. Pero wala na rin silang nagawa noong nag-start na ako mag-work. Noong nagsimula na akong pumasok sa trabaho, parang gusto ko na agad umayaw. Nahirapan po kasi ako ng sobra sa ganoong setup. Naisip ko tuloy na tama nga sila mama. Hindi ko kaya. Kasi madalas akong kulang sa tulog at parang parating pagod. Halos wala na rin akong oras na i-enjoy ang kabataan ko. May mga araw na pumapasok ako sa school na namumugto pa yung mga mata ko dahil sa antok. Tapos after ng klase ay diretso na naman ulit ako sa trabaho kahit hindi pa nakakabawi ang katawan ko sa tulog. Drained na yung utak ko dahil sa mga deadline sa school at sasabayan pa yun ng metrics na kailangan kong ma-maintain sa trabaho. Pero ginawa kong motivation yung hirap na dinadanas namin sa buhay. Sa ganoon ay nakakaraos din naman ako. Tinanggap ko na lang din na yun na yung kapalaran ko. Tsinaga ko na lang para makapagtapos. Pero sa gitna naman ng pagod at hirap, na-enjoy ko naman yung buhay agent. Dahil sa naging close kong kapwa-ahente din. Naitago na lang po natin sa pangalang Jazz. Siya yung tipo ng katrabaho na kahit pareho kayong pagod, nagagawa pa rin magpatawa. Tuwing shift namin, may mga sandali na nagkakatsikahan kami. Lalo na kapag mahaba yung oras na avail. Minsan nagkikwentuhan lang kami tungkol sa mga irate na customer. Ginagaya pa namin yung tono nila. Tapos magtatawanan kaming dalawa na parang mga baliw. May mga pagkakataon din na simpleng tawanan lang, kahit walang sense, basta makagaang lang na pakiramdam. Minsan naman tungkol sa buhay, problema sa bahay, sa pera, o sa school. Same po kasi kami na working student. Ang pinagkaiba lang ay 4th year na siya sa college, graduating na, at ako naman ay freshman pa lang. Ang ikikwento ko pong karanasan ay tungkol kay Jazz. Noong time po na yun kakabalik lang ni Jazz sa work, galing sa isang linggong bakasyon sa probinsya. Noong pumasok na si Jazz, napansin kong parang hindi siya okay. Kasi tahimik siya. Hindi tulad ng dati na siya pa yung nauuna na mag-open ng isang topic na mapagkikwentuhan. Binati niya lang ako, tapos tumahimik na. Hinayaan ko na lang kasi baka pagod sa mahabang bakasyon. Noong break time, nagkaroon kami ng chance na makapag-usap. Tinanong ko agad siya kung bakit parang ang lamya ng galaw niya. Sinabi niya na may iniinda raw siya. Di tinanong ko agad kung may sakit ba siya. Sabi niya wala naman daw. Parang mabigat lang daw yung katawan niya. Noong isang araw pa daw niya yun nararamdaman. Bago pa lang daw sila umuwi sa Manila. Ang bigat na daw sobra ng katawan niya. Sabi ko na baka tinrangkaso siya. Samahan ko kako siya sa klinik para ma-check siya ng nurse at makahingi ng gamot. Pumayag naman siya, tagad kami pumunta doon. Pagdating namin sa klinik, tinanong ng nurse kung anong masakit sa kanya. Sabi niya wala naman daw. Mabigat lang daw yung pakiramdam niya. Tapos sabi niya pa na madalas daw siyang hinihingal at parang laging pagod kahit hindi naman siya naglakad ng malayo. Akala niya daw nung una dahil pagod lang sa bakasyon. Pero ilang araw na raw ang lumipas, ganun pa din daw. Ilang gamot na rin daw yung ininom niya pero wala raw epekto. Chinek ng nurse yung temperature niya pero normal naman. Chinek din yung BP niya pero normal pa din. Binigyan na lang siya ng gamot ng nurse at sinabihan na magpahinga muna. Ilang oras ang lumipas. Naging okay naman daw yung pakiramdam niya. Gumaanggang daw kahit papaano. Effective daw ata yung binigay na gamot ng nurse. Sabi ko mabuti naman kung ganun. One time may nag-handle sa amin na ibang TL. Kasi yung TL namin ay nakalib noong mga panahon na yun. Ang nag-handle sa amin noon ay itatago ko na lang po sa pangalang TL Mark.
Noong nag-introduce pa lang siya sa amin, napansin ko agad na tingin siya ng tingin sa gawin namin. Lalo na kay Jazz. Pasulyap-sulyap siya. Akala ko nung una kursunada niya si Jazz. Kasi ilang beses niya tinitignan. Pero hindi naman ako sigurado kung tama yung iniisip ko. Kasi yung tingin niya hindi naman tingin ng nabibighani, kundi tingin na parang nagtataka. Niloko ko si Jazz. Sinundot ko yung tagiliran niya. Tapos sinabi ko na karasyata siya ni TL Mark. Pero tumawa lang siya at sinabing loko-loko talaga ako. Noong first break namin, pinatawag ni TL Mark si Jazz. Sabi nun meet me outside daw. Di niloko ko ulit si Jazz. Sabi ko aamin yun na crush siya. Tinawanan niya lang yun at pumunta na doon sa labas para i-meet si TL Mark. After ilang minutes, bumalik si Jazz sa upuan niya. Hindi ko agad siya natanong kung anong sinabi ni TL sa kanya. Kasi may kausap pa ako na customer ng mga oras na yun. Noong break time na lang ako nagkaroon ng time na tanungin si Jazz. Pagtingin ko sa mukha niya, napansin kong parang namumutla yun na ewan. Tinanong ko siya kung anong sabi ni TL sa kanya. Pinagalitan ba siya kasi parang takot na takot siya. Hindi niya ako sinagot. Sabi niya lang baba daw kami sa lobby. Doon na lang daw niya sasabihin. Habang papunta sa baba, kinukulit-kulit ko pa si Jazz kung ano ba yung sinabi sa kanya ni TL Mark. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Mamaya na lang daw. Pagdating namin sa lobby, nagsimula nang magkwento si Jazz. Noong una excited ako na may halong kaba. Ang sabi ni Jazz, kaya raw pala tumitingin sa kanya si TL Mark kasi may nakikita raw ito. Tinanong ko kung ano yung nakikita niya. Sabi niya may nakikita raw itong bata na nakapasan sa likod niya. Noong una hindi ko agad na-gets. Nagtataka ako kung anong bata. Wala naman akong nakikitang bata. Pero yung sunod na sinabi ni Jazz ang nagpanginig sa kalamnan ko. Ang sabi niya, may third eye daw pala si TL Mark at may nakikita raw siyang nakapasan na multo ng bata sa likod ni Jazz. Hindi naman daw masamang multo yun. Mukhang naliligaw lang daw. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Jazz. Ibig sabihin pala, kausap ko si Jazz habang may multo na nakapasan sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga oras na yun. Natatakot ako sa ideya na may multo sa harapan ko. Dito na nagkaroon ng linaw sa amin dalawa kung bakit palaging mabigat ang pakiramdam niya. Napagtanto namin na kaya pala palagi siyang pagod dahil may nakapasan pala sa kanya. Tinanong ko si Jazz kung anong gagawin niya para mawala yun. Ang sabi daw ni TL Mark, mukhang sumama raw ito galing sa lugar na pinuntahan niya. Sinabi kasi ni Jazz kay TL Mark na kakagaling lang nito sa bakasyon sa probinsya. Sabi ni Jazz na baka galing yung bata na yun sa isang simbahan na pinuntahan nila. Doon raw kasi nag-start bumigat yung pakiramdam niya. Pinayuhan siya ni TL Mark na bumalik doon sa lugar na yun. Kaya noong weekday na yun, bumalik si Jazz sa probinsya kung saan siya nagbakasyon. Fast forward noong pumasok na ulit si Jazz sa work, nakita ko na mukhang masigla na ulit yung aura niya. Hindi na tulad ng mga nagdaang araw na parang ang tamlay ng mukha nito. Nagkwento si Jazz na pagbalik niya daw doon sa probinsya, nagpatulong daw siya sa kilalang albularyo sa lugar na yun. Pagkita pa lang daw sa kanya, sinabi agad nito na alam nito ang sadya niya kasi nakikita niya daw yung bata na nakapasan sa kanya. Pumunta sila sa simbahan kung saan hinihinala ni Jazz na galing yung multo ng bata. Wala naman daw ibang ginawa yung albularyo pagdating nila doon. Sinabihan lang daw nito yung bata na hindi siya pwede sumama kay Jazz at maaari na siyang maiwan doon. Tapos pinanalangin na lang nito yung kaluluwa ng bata. Pagkatapos daw noon, naramdaman niya yung paggaang ng pakiramdam niya. Ang sabi daw ng albularyo ay mukhang naaliw daw yung bata sa kabibuan ni Jazz, kaya sumama daw ito sa kanya. Simula po noon, iniwasan na ni Jazz na magulit sa mga pinupuntahan niyang lugar.
Nag-resign po si Jazz noong gumraduate siya sa college. Ako naman po ay naiwan pa ng ilang taon doon sa company. Hanggang sa nag-resign din ako noong nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral. Wala na po akong balita kay Jazz ngayon. Pero nakikita ko pa din sa Facebook na nagpo-post siya ng mga picture na nagbabakasyon. Sana lang wala nang sumama kay Jazz na multo ng bata sa mga lugar na pinupuntahan niya.